kayo na mabuti habang ako ay nagtuturo. Halata naman na hindi yung binibigyan halaga ang diskusyon na to. Sabihan napakahirap at nakaluma na naisulat ng Ginoong Jerez sa mga Pilipino. Wala bang makabago? Para inyong lubusang maintindihan, mas mainam na ito ay iyong maranasan. Tapos na ang klase. What if mabigyan ka ng pagkakataong makapasok sa nobela ni Jose Rizal at maging karakter nito? Ano kaya ang makikita mo? Ako, si Simon. Buenos Dias a la de la Dama de Medicina. Kapitan, ang bagal ng patakbo ng mga makina. Maaari ba itong bilisan? Maaari. Ngunit kung ito'y ating bibilisan, lalabos kami sa mga palayan. Mangyari man ito ay walang maayos na lawa ang bansa na ito. Narinig mo ba yon Don Custodio? Madali lamang ang lunas yung problemang kinaharapan. Ewan ko ba kung bakit walang nakaisip nito. Gumawa tayo ng bagong ilog sa kanal at isara ang dating ilog sa Pasig. Ako ay mariing tumututol, Ginoong Simon. Saan ka kukuha ng pondo upang ipangbayad sa mga manggagawa? Huwag mo na itong problemahin, sapangkat hindi na ito kailangan Don Custodio. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa, at kung hindi pa ito sapat, sa pilitang lamang pagpapatrabahuin natin ang mga matatanda at mga bata. Kabuluhan lamang ang maaaring maidulot ng iyong minimiti. Oh, Basilio! Magandang araw, Kapitan. Tila ay nagkakatuwaan kayo dyan. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Kapitan, ngunit ito ay karangalan para sa amin. Bueno! Gusto niyo akong saluhin sa pag-iinom ng serbesa. Tayo ay uminom. Maraming salamat, Kapitan, ngunit kami ay hindi umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Camora na mga mahina na Pilipino ay hindi umiinom ng serbesa. Puro tubig lamang ang pagpawi sa uhaw. Ipabatid mo na lamang, Senyor Simon, kay Padre Camora, na kung tubig na lamang ay iinumin kaysa sa alak, ay mas ikabubuti pa ito ng katawan. Batid at alam namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at sa mga Espanyol naman ay apoy. Batid naman natin na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ginoong Simon, ako ay nangihinayang na hindi mo nakita yung mga tanawin na atin ang nalagpasan. Mabuting doon. Walang halaga ang mga tanawin kung wala itong mga alamat. Batid kong walang nagmamay-ari nito, mas inam na tamnan ko ito. Sinisingil ako ng mga pari ng 20 pesos bilang buwis sa lupaing aking pinagtaniman.
Tiisin mo na. Pagpalagay mo na ang 30 peso ay natalo sa sugal o nahulog sa tubig at sinakmal ng buaya. Huwag niyong pahintulutan yan, Kapitan. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ang pananalig. At isa sa mga ito ay ang mga estudyante ng Padre Fernandez. Si Sagani ay isang mabuting estudyante. Alalahanin niyo po, Kapitan, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Ano, Quiroga? Kamusta? すいません。Tsurai da ka? Tsurai desu. Ano mahirap? Tinutulungan kita sa mga opisyal na tumutugi sa'yo. しかしすいません。私がシェアロイをできないことが大きな光があります。 Siya nga pala, Quiroga. Mayroon ako ipapasok na kahon ng baril at itago mo ito sa kamali. Mayroon din akong panukala para sa iyo tungkol sa iyong utang. Babawasan ko ng 2,000 piso kung hayaan mo akong gamitin ang iyong bodega para itago ang mga armas. でもすいません。それはまずくてことです。 Huwag kang mag-aalala. Ako na ang bahala. O siya. Siguraduhin mo hindi ako sabit dyan ha. Ikaw na bahala dyan. Magpasya ka! Kailangan mo na magdesisyon. Sa susunod na oras at araw ay magsisimula na ang himagsikan. Himagsikan ay isang pagpatiwakal. Himagsikan lamang ang tanging pag-asa. Maaari, ngunit karunungan ang walang kamatayan. Maaari. Alang-alang na lamang sa alala ng aking yumaong kaibigan. Pamumunuan mo ang hukbo at lusubin mo ang Santa Clara. At kunin mo si Maria Clara. Huli ka na doon, Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay! Hindi maaari! Hindi maaari! Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya ngayon. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Oh, Basilio! Sadya mo rito ah. Okay ka lang ba? Nagiging taksil ako sa nangyari sa aking kapatid at sa aking ina. Wala akong ibang nararamdaman kundi galit. Kaya't ako'y sasama sa iyo. Sandali, dinamita ba yan? Oo. Ngunit, ang dinamitang ito ay naglalarawan ng mga kasawiang naiyambag at pang-aapi. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan. At ano ang nais mong ikabatid? Sa susunod na araw, ikakasal ang anak ni Don Pelaez. At sa gabing iyon, ay magkaroon ng pagtitipon. Itong lampara ay ang bibigay ng liwanag. Ngunit, samantala lamang, pag maubos ang pisik ng itong lampara, ito nagsasabi, kasama ng kasawian na naganap. Ikaw, Basilio, ay magdadala ng lamparang ito sa bahay ni Quiroga, sapagkat
Doon nakaiambak ang mga armas. Ang pagsabog ng lambara ay magiging hudyat sa pagtitipon. At tayo ay sumugod. Ang lampara ay isang hermosong bagay. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit ayaw mo bang kumain kahit saglit lang? Salamat sa alo. Ngunit may importante talaga akong gagawin. Maraming salamat, Ginoo. Pagmasdan niyo ang handog ni Ginoong Simon ng lampara. Napakamarikit, hindi ba? Ay, saglit, mamatay ang sindi. Hayaan mo't aking sisindihan. Ngunit, ano ito? Isang liham. Mane Thesalfares 1 Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan. Huwag kayong maniwala dyan. Sadyang katotohanan. Isang liham mula sa isang taong matagal ng patay. Huwag niyo na alalahanin yan at ituloy natin ang kasiyahan. Sige na, Padre Salvi, at tindihan mo na ang lampara. Tama ka. Fuego! Sí, Kapitan! Senyor Simon, si Sagani, tinapon niya ang dinamita sa ilog. Hindi natuloy ang pagsabog. Hayaan mo na. Iligtas mo yung sarili. Bakit ako nabigo? Bakit? Tapos na ang aking misyon. Niruti mo ang Diyos. Max! Hoy! Ano ba? Nakikinig ka ba? Kanina pa ako nagsasalita dito. Sorry, nababasa ako eh. Sa totoo lang, mahalagang magbasa at bigyang importansya ang isang wika sa pagbuo ng isang maganda at umuunlad na bayan. Babagsak ng isang bayan sa isang marupok at hindi maayos na kondisyon. Mabuti at naintindihan niyo na ang nobela. Sana sa inyong paglalakbay, inyo sanang dalhin ang mga aral na tutunan niyo sa El Filibusterismo at Noluneta sa paggising sa inyong pagkapilipino.